and appeal to them because I agree with your honors that this is since immemorial and we've been losing maybe trillions already because wala nagbabayad eh. Si Mr. Tagupa sinasabi niya gusto makabawas eh. Ang samang pakinggan eh. Kasi ginugulangan mo na kagad yung bansa eh. Gusto mong kumita, so bawasan mo na kagad yung tariff na babayaran mo. Talagang hindi pwede yan. So I appeal to them. Then after 2 months, unang meeting namin, these are thousands of brokers and importers. I appeal to them na maawa naman kayo sa bansa natin. Yung binabayad yung buwis, para sa atin yan. The second is dun sa trade center. I think more than 2,000 attended. Pero ganun pa rin, sir, eh. Talagang embedded. Marami talagang importers and brokers na gustong kumita. So I started vetting kung sino itong mga airing. That's why we came up with that 4,000 na dinlist namin. Nagalit sila sa akin, of course, but lahat tayo, sir, naglilingkod sa bayan. So, sinasabi nga niya, gusto makabawas. Yes, makabawas sila sa kanilang binabayaran, pero yung taong bayan yung nalulugi dyan. So, I think, as far as they are concerned, hindi nila ako nagusto kasi 4,000 nga tinanggal ko sa listahan nila eh. So, those are the process na ginawa ko, Your Honor. Talaga pong, Commissioner, ang sinabi ni Mark Taguba, gusto nilang makabawas, kaya sila yung nagpupunta roon sa classification ng lanes. Tama ba ako, Mr. Taguba? Pwede ko po bang sagutin yung sinabi? Go ahead. Sige po. Sagutin niyo. Yung sinasabing makabawas, unang-una, hindi namin gusto magtara. Yan naman hindi papansinin yung dokumento mo. Pag-i-explain muna sa amin, ano ba yung TARA system para sa kaalaman ng taong bayan? Ano ba talaga ang TARA system sa Bureau of Customs? Lagay ba yan? O ano ba yan? Lagay po, grease money po ito, tara. O ibig sabihin, the TARA system is grease money. Nabanggit nga po ni Commissioner Paeldon, Mr. Chair, na ang TARA system is illegal, di ba? O, tama rin ang sinabi ni Mark Taguba na ito ay grease money o lagay. Ano? Yes po. Gaano kataas ang lagay sa isang TARA? Maabot po ng 10,000 kung di po ako nagkakamali. Per container? Per container. Depende po sa opisina. Anong gusto mong ipaliwanag kanina? Gusto ko lang ipaliwanag na sinasabi niya na yung mga nagpaparating ng mga produkto nila gusto makabawas kaya nagtatara. Unang-una, hindi nila kailangan magbigay ng tara kung maayos yung BOC. Kung inaasikaso yung mga papel at hindi kailangan magbigay ng buwis para lang asikasuhin ka, walang magbibigay ng tara. So, sabi nga ni Jimmy Guban dito, time immemorial, nandiyan na yan. So, dapat ang ano dyan is yung tara, kung wala yan, yun yung pinaka-problema eh. Hindi kailangan ng mga nagpaparating ng mga produkto na may tara. Kaya sila nagtara kasi yung mga kakumpetensya nila, mas mababa yung binabayarang buwis. Paano ka makikipagkompetensya sa kanila kung mas mababa yung buwis nila? Commissioner Peldon, kanina nabanggit mo na nababawasan yung ibinibigay sa bayan, no? Itong tara, hindi naman sa bayan ibibigay ito sa bulsa eh. Di ba? yes, Your Sa Honor. bulsa na ibibigay yan eh. Yes, So, Your paano Honor. mapapaliwanag mo sa amin ngayon na nababawasan yung ibinibigay na dapat na ibigay sa bayan natin? Tama po kayo, sir. That's why yung first meeting ko sa kanila, this is exactly how I appealed to them. Kung meron kayong alam na airing BOC officer na tumatanggap ng tara, ay pwede nyo bang ireklamo, pumunta kayo sa opisina namin at ibigay nyo sa amin yung pangalan. Sir, after 6 months, Wala bang sinabi sa'yo, meron ka pa salita, Commissioner, wala bang binanggit sa'yo mga pangalan ng panahon mo? Wala ba? sir, nag-appeal ako for 6 months. Of the 12,000 importers and brokers, kahit Wala. isa sa kanila, walang nagsabi na mayroon tumatanggap ng tara. So that is our problem. No one is willing among them to complain kung sino yung taga-BOC na tumatanggap. Ibig sabihin, natatakot po sila magsalita pag wala kayo natatanggap na report. Nakakapagtaka po naman, Commissioner Peldon, pakituruan niyo po ako na hindi niyo po alam kung sino yan, samantalang kayo pong commissioner.
Your Honor, ang hirap pong mag-akusa ka na wala kang ebidensya. That's why sinasabi ko, tama po, I believe na may tara. That's why in my first 6 months, I appealed to them. Please go to our office and let us know kung sino po itong meron ka bang tumatanggap salita? ng tara. Hindi talaga maalis ng korupsyon. Pag ganyan. I would like Ngayon, to ask also, sino po yung ating ano ngayon? Miss Commissioner La Peña, kayo po ngayon ng ano? Sino ang ating ano ngayon? Sino ang ating BOC ngayon? Mr. Chair, Sige po. I just want Yes. to manifest that I am Yes. yielding whatever time is remaining for me to Chairman Abante as I need to move to my other committee for a hearing. So you're yielding your time to... Yes, Mr. Chair, and I am soliciting the 'Cause the, permission of the yeah. chairman to leave this Because committee the hearing. interjection was so long. That's the reason why? Okay, thank you so much, Congresswoman Jinky Luistro. You can proceed. Mr. Chair, that was not Co-chair. actually interjection. It was actually Commissioner Mr. Chair, Congressman Luistro Mr. Chair. has already this one is very Yes. short, really. This one is very short, just to wind up. Okay, Congresswoman Jinky Luistro, you are recognized. About the manipulation of the yellow lane, the green lane, and the red lane. Yung sinasabi po ni Mark Taguba, gusto makabawas, gusto makatipid. That is in as far as the revenue generation perspective of the government is concerned. But I wish to invite the attention of the committee to a bigger perspective. Ang pinag-uusapan po natin dito is not only misdeclaration, but even non-declaration. Paano kung may magpasok ng bomba? Paano kung may magpasok ng mga firearms and ammunitions without the necessary declaration? And what if the consignee, the end user of this importation, are terrorist group? I hope we appreciate the possibility na baka hindi lang po income ng gobyerno ang nawawala. Baka hindi lamang po batas ang nava-violate. Mr. Chair, I lament that with that existing system as alleged by our resource persons, we are compromising already even the national security of our country. That is a manifestation, Mr. Yes, Chair. thank you so much. And with that as well, ano, kasi medyo meron lang ako itatanong ano, sa mga naging commissioner ng BOC. Kasi pag may mga nakakalusot no, sa atin, katulad ng binabanggit ni Mark Taguba, ay nag-i-issue tayo ng ano, di ba? Minsan hinahabol natin yan, di ba? Nag-i-issue tayo ng parang letter of authority para doon po sa mga illegal goods na nire-raid natin sa mga warehouses. Is this a correct assumption? Kay Mr. La Peña and Mr. Paldon, you can answer both. yes sir, the commissioner is granted by the new law, Customs Modernization and Tariff Act of 2016, to issue search warrant as far as imported commodities are concerned. So Yes. the customs can issue search warrants and confiscate smuggled commodities. Your Yeah, Honor. okay. So, may mga ini-issue tayong letter of authority. Tapos, kapag nakita natin na yun nasa mga warehouses na yon are illegal goods, nag-i-issue tayo ng warrant to seize and to destroy. Ganun ba ginagawa ng Bureau? You can confiscate the commodity outrightly, Your Honor. And depending on the type of commodity, let's say in my time, sir, if I may, the importation of fake cigarette seals that were actually used for local manufacturers in their cigarettes is one of the powers of the customs to seize and confiscate commodities. So- Those are just ones of the... So, yung mga confiscated na mga goods, ano, yung mga illegal goods na nako-confiscate because of the warrant that are being issued by the BOC, how can we be sure of na hindi yung po bumabalik sa market na
lahat ng mga goods na nako-confiscate